talagang nakakahiya nga yung situation na ako mismo, personally, nakita ko din yung sinasabi nila. Pero at that time, hindi ko pa alam na pala kasama. Hanggang nakarating ako sa Taipei, napakaganda ng airport na So, Taipei. naikumpara mo ka agad, yung airport ng Pilipinas. Yeah. Doon pa lang nakikita na nga daw ang corruption ng previous administration. So they're hoping na yung kaagad ayusin niya. Makikita niya kung corrupt o hindi yung tinatao niya doon sa international airport. Nakaka... And then later on, yung sinasabi niyang ibang bagay, sabi nga, the proof is in the pudding. Kung talagang nasusunod nga ng mga tauhan niya yung pangako niya nung election na stamp out niya ang corruption. Alam mo, Engineer, maigi nga at napapanahon na nabanggit mo yung bagay niyan dahil tama-tama, bukas ay magkakaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam yung mga tauhan ng aviation industry ng ating bansa, at hayaan nyo at ipapaabot natin kaagad ang obserbasyon na iyan na iyong grupo, dahil nakakahiya nga naman dahil tuwing may darating na foreigner dito sa ating bansa, ang unang-una nilang makikita syempre ay ang airport natin. At kung ganun nga ang nagkikita ng ating mga CR, ay baka hindi na sila lumabas ng airport at bumalik na, sumakay ng eroplano ulit pabalik sa kanilang bansa. Talagang tsaka ako lang nakita yung katotohanan nung nakarating ako ng Taipei. Napakalayo pa. Naalala ko yung airport ng Japan, tsaka ng Korea, tsaka ng Hong Kong. Napakalayo ang comparison sa Pilipinas. Alam mo, napakaliit na. Nakakahiya talaga yung sitwasyon ng airport natin. Alam mo, Engineer, kung titingnan, napakaliit ng problema yan. Pero hindi, dahil medyo yan ay ang parang image natin yan, di ba? Yan, tama. Hindi maliit na problema yun. Maliit na problema ang solvin, madaling solvin. Kasi magkano lang naman ang magagastos mo doon Tsaka paglagay mo ng at least may plus man lang yung kubeta, tsaka hindi na sira-sira yung mga pinto, tsaka barado yung mga yung mga urinal. Ganon. Maliit na lang yun, na problema lang yun, pero napakalaki ng effect niya sa image projection ng Filipino people. Okay. Sir Art, meron lang tayong caller, kukunin natin, ililipat ko lang ang linya ng tele, pero wag kang umalis dahil kukunin lang natin. Hindi ako alis hanggang matapos programa. Okay, thank you. Papasukin lang natin si Mr. Oladin ng Quezon City. Sir Oladin, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa Saldi. Bumitaw na pala yung resource person. Hindi po, nandito po. Nandyan. Nasa States po ngayon, kapon patch po natin, nasa kabilang linya po. Naririnig ko siya na medyo parang hindi sila masyado nagre-rely sa katapatan sa Diyos. Kasi pinag-uusapan niyo si Noynoy, magte-take out na, ilang araw na lang. May hawak na Biblia, magte-take out. Yes po, opo. Nagtataka ko, bakit ang mga Pilipino nagte-take out sa Biblia? Hindi yata nila naiintindihan miski presidente. Yung nagpe-presidente, yung ordinaryo mamamayan, na dapat sumunod sa Diyos, di po ba? Miski sino sa atin. Pero makikita mo, inaakusahan ng kung ano ng scandal, corruption, nangungupit, smuggling, hindi sumasunod sa batas natin. Kung ang batas na tao, hindi ka makasunod, di batas ng Diyos, hindi ka makaka-cope-up. Kaya kung binabanggit ito, yung resource person mo, ino-offer na parang progreso sa Pilipinas. Yes, of course. Ang tanong ko kasi, isang halimbawa ko ang kaharian ng Israel, pinagbabatayan ko si Harry Solomon. Yumaman siya, nagbibigay ng mga bansa ng mga ginto.
sa pamamagitan ng kanyang talino, binibisita siya, pinakikinggan ng kanyang karunungan, yung kanyang wisdom, ang payo niya, at nilirigaluhan siya ng mga ginto. Kaya nung panahon niya, ang ginto doon ng ang mga pilak ay binabaliwala. Kaya nakapagpatayo siya ng gano'n, ng mga gusali, lalo na yung templo, at yung mga shield ng Israeli, ginto. Kaya ang ibig ko sabihin, kaya nangyari sa Israel yun, lalo na kay Solomon, sumusunod siya sa Diyos. Ngunit, nung nagpatayo siya ng sambahan ng mga paniniwala ng asawa na, noon pa pinagbabawal na sa kanila yan, doon nagkaroon ng prophecy na mahahati ang kaharian at nagpatuloy. Kaya kung binabanggit yan doon sa resource person mo, yung ino-offer nilang magandang kalagayan ng Pilipinas, ang alam ko, dapat unahin ng Diyos, walang corruption, maging matapat, lalo na sa Diyos ang nagbibigay ng lahat at nagkokontrol ng universo, pagkain, walang tutubong alaman kung magagalit sa atin ng Diyos. Kaya ang gusto kong marinig doon sa research person, kung ano masasabi na kung hindi tayo susunod sa Diyos. Banggit mo po. Okay, Mr. Oladin, salamat po. Ano? Okay, balikan natin si Engineer Art. Ano? Engineer Art, narinig mo ba yung ating caller? Hello, Engineer Art? Hindi. Ang hina masyado. Pero kaya mo naman sagutin. Yes. Makikinig lang ako and then kung may dadagdag ako, I'll just add. Pero kaya mo naman sagutin yung iba. Hindi, actually, ang sagot niya ay personal, ano? Hindi masayang yung oras. Hindi. Ibang listeners na paulit-ulit lang yung, yung message. Hindi, actually, ang mensahe niya, Engineer, ano? Sa mga pinapaksa daw natin dito ay inuuna natin yung kaigihan ng kabuhayan ng bawat mamamayang Pilipino. Ang sabi ng ating caller, no, si Mr. Oladin, ay dapat unahin daw yung paniniwala sa Panginoon bago yung material na bagay. Yeah, pero ang talagang nagwo-work na solution sa mga problema as statistic has shown is God helps those who help themselves. Doon, pag ginawa na natin lahat ang magagawa natin, yung konting pagkukulang, doon natin mararamdaman ang pagtulong ng Panginoon. Yan, tama. And everybody who has been successful, they say the same thing. Walang nangyayari kung unahan mo lang ng dasal, wala ka namang ginagawa. Kaya nga yung kasabihan ng Bible na God helps those who help themselves. Ayun. Yun ang talagang umuobra na solution sa mga problema. Ayun. Kailangan gawin mo muna lahat ng magagawa mo. And then kung may pagkukulang ka, darating na yung tulong. Ayun. Okay, ano? Sana naging malinaw yan, ang mensaheng yan kay Mr. Oladin sa kanyang katanungan, ano, Engineer, no? At syempre, meron tayong mga text dito, ano? From Nards Romero of Angeles City, Koyang Lennon, kawawang GMA, pati mga maruming kubeta ay si GMA ang may kasalanan. Punta ka sa US airport, ay very inhuman ang mga trato ng mga US immigration officers basta Pinoy ka. American #1 talaga. Ayan. Medyo ganun na rin. Siguro nga dahil sa nakita nilang ganyan pala ang kubeta nyo, di walang kwentang tao kayo. Ganun ang parang naging impression. Ang sakit no? So that's why it's very important na yung image, ayusin natin yun. Dahil syempre, kahit sino naman kung nakita nilang sabi, wala kang respeto sa sarili mo, hindi ka rin namin re-respetuhin. Ayun. Hindi naman dahil sa Pilipino tayo, kung hindi. They do the same for anybody, na gano'n ang pagtrato. Kaya nga sabi niyang generosity starts at home. Okay.